What's up guys, JP here and welcome to JP Investing. So for today's video, maiba naman tayo, no? By the way, pagpasensyaan nyo na yung dila ako. May singaw, ang sakit pag nagsasalita, so medyo bulol ako ngayon. So, ayun, maiba muna tayo ngayon, no? So pansinin muna natin to si Sir, nag-comment, sabi niya, kamusta naman ang 7-Eleven mo? Ipit na ipit ka na. So, so natatawa talaga ako sa mga gantong comment no? So, ipit na daw ako, no? Ipit na daw ako. So, reply ko lang sa kanya, not plan on selling anytime soon. I mean, may ipit ka lang naman if you plan to sell it. Ayun, nasagot ko sa kanya. Diyan nag-reply siya sa akin, no? Sabi niya, malapit na yan sa support. 40 pesos. Pag nabasag yung support, see you sa 27 petot. So, ayun daw, no? So, ipit daw ako. Ipit daw ako, no? So, pakita ko lang muna sa inyo saglit yung portfolio ko. So, ayan. By the way, guys, today is, kita naman sa, kita naman dito sa desktop, is May 9, 2025. And ito yung portfolio ko kanina, no? So, ito yung sinasabi niya, 7-Eleven. So, negative 1,500 ako. So, ipit na ako. Grabe. Grabe, naiiyak talaga ako dito. So, ayan, negative 1,500, no? So, tingnan nga natin sa calculator kung gaano ba ka-significant tong 1,500 sa portfolio ko. So, yung portfolio ko is 308,467 pesos ngayon, no? So, tingnan natin yung 1% nito. Times 1%. So, 3,084 pesos. So, yung 1,500, wala pa sa kalahati ng 1% ng portfolio. So, grabe, sir. Ipit na ipit talaga ako dito. So, I mean, do you think I would mind that? Etong negative 1,500. Dude, para sa amin, tawag dito volatility. Pag nagkakaroon ng ganyan, ang tinuturing namin dyan ay opportunity. Pero hindi ko alam sa inyo, no? So, base kasi dito sa comment mo, sa mga words na ginamit mo, ipit, support, no? So, based dyan sa mga sentences mo, I felt like siguro trader to, no? Or siya yung mga tipo ng trader na very short term. So, malaking factor na sa kanya yung negative 1,500. So, naku, baka kung nakita mo ang gaano ka negative yung DMCI ko dati or yung Semirara ko dati, baka hindi mo na maisip kung gaano kaipit ako nun. So with that, sige, let's dive into this na lang na. Himayin natin. So ano nga ba ibig sabihin pag sinabi kang ipit ka na? Let's address this. So para sa akin lang naman, masasabi mo lang na ipit ka na pag yung hawak mong company is not a stable company or declining company na siya. So, declining. So, check nga muna natin. Declining ba ang 7-Eleven? Tingnan na lang natin dito sa Tingnan natin sa PSE Edge. So, sa financials na agad tayo. Wala nang pasikot-sikot pa. So, revenue last year 79 billion to 90 billion. Growing. Net income after tax 3.4 billion to 3.8 billion. Growing. So, I don't think may problema tayo dito, no? Punta naman tayo dito sa sa Simply Wall Street. So, hindi ako nakasubscribe dito. Kaya ganito lang. So, sa Simply Wall Street naman, no? Sabi niya, earnings are forecast to grow 11.21% per year. Ayaw mo pa nun, sir? Ikaw na, ano ba pangalan mo? Ay, hindi, pala to. Naka-censored pala. So, ayaw mo pa nun? Earnings have grown 48.3% per year over the past 5 years. Dude, that is almost 50%. Ayaw mo nun?
tingin mo declining to? And the only risk is dividend of 10% is not well covered. Well, alam naman natin na hindi dividend stock itong 7-Eleven, no? Minsanan lang sila magbigay. So, alam natin na once binili mo to, hindi ka sa dividend titingin. So, tingnan naman natin kay Sir Renz, no? Ito, kay Sir Renz na subscribe ako. Sa kanya nga, 9 star tong 7-Eleven eh. And meron siyang buy rating. Ngayon to ha, lagi namang updated tong site ni Sir Renz eh. Buy rating oh. Kung si Sir Renz nga daw bibili eh. Tapos ikaw hindi, mas magaling ka ba kay Sir Renz? I mean, hindi kita kilala pero dude. And check natin dun sa pinakadulo na no. So tingnan natin yung fair value ni Sir Renz. So yung fair value niya is 74.54 pesos. And meron siyang buy below price na 52.18 pesos. So para sa kanya, ang value nito is 74 pesos. So undervalued to. So kahit na yung sinasabi mo nga sa ano ba? Kahit pa mag 40 pesos yan, kahit mag 27 pesos pa yan, dude, bibilhin ko pa rin yan. No? Pero I don't think na bibilhin mo yan kasi trader ka, alam mo yun. Pero kami, as long-term investor, gusto namin tong mga bumababang price ng magagandang kumpanya. Diba? So, balik na lang tayo na. So, para sa akin, ba't nga ba bumababa itong 7-Eleven? So, based dun sa mga report nila dun sa PSE Edge, ang nakikita kong dahilan is dahil magre-retire na yung CEO nila. So, speculations agad no na baka kaya bumababa is baka hindi magaling yung papalit, di ba? Pero speculation yun eh. Hindi ka dapat magbase doon. And for me, yung ganito kalaking kumpanya like 7-Eleven, you think na yung CEO na ipapalit nila, hindi ko kasi nabasa ng buo eh. Yung CEO na ipapalit nila, you think na hindi yun high caliber na manager? I don't think so. Tingin ko, kung may papalit man dun sa dating CEO nila, is ka-level din nun yung galing and yung talent niya sa pag-manage ng kumpanya. 'Di ba? So, ayun lang, no? Para sa akin, Sir M na lang, M lang yun nandito. Sir M, no? Para sa akin, bibili pa rin ako ng 7-Eleven, sir. And next time sana, no? Sana alamin mo yung difference ng trader or ng short-term investor kumpara sa long-term investor, no? And alamin mo yung definition ng ipit. Nakakatawa ka talaga kasi, sir. So, pero nevertheless, no, maraming salamat sa pag-comment mo. That is still a comment. So, lagi kong sinasabi na mag-comment kayo ng opinion nyo and everyone is welcome here. No? Kahit ikaw, Sir nagpapasalamat ako sa'yo. So, yun lang sa video na to, no? Medyo, for your information kasi, nagagawa ako ng video every Monday. So, dahil dito kay Sir M, napagawa ako ng Friday, pero okay lang yan. Tingnan natin if anong difference ng portfolio ko ng Friday afternoon versus Monday sa 12. Ay, hindi pala. Ano nga pala? Wala nga palang trading nito, no? So, 13 na pala tayo gagawa ng video. So, ayun lamang. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa iyo rin, Sir M. Hanggang sa muli. Paalam.